Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 240 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin itong mga manlalaro na kasalukuyang pumapasok sa ikadalawampung palapag ng tore na bagyang kabado sapagkat agad na sinasalubong nga sila nitong hepe ng mga orc na si Tara Chen at binati ang mga ito habang inilalahad na siya ang naka-assign sa paggabay ng mga individual na magmimina ng mga mana stones sa naturang palapag. At kapwa agarang hinangad na kumilos na sila sapagkat malayo-layo pang araw ang kanilang tatahakin. Ayon nga sa kwento na matapos na magawang i-clear ng Veterans Corporation ang nasabing palapag ay lubang napakalaking araw ang pagbabagong naganap dito at etong Black Hill Tribe ang siyang kasalukuyang nagsisilbing tagagabay at nangangasiwa ng pera habang ito namang cult operates ang siyang namamahala pagdating sa kalakalan at produktong ibinebenta sa mga manlalarong pumapasok dito at literal na nabagong araw ang sistema ng umiiral na mga patakaran at dahan-dahang naging isang klase ng bagong syudad na tinatawag na nga sa ngayon bilang isang mining city sa pangalang Faiden. Ang lahat nga ng mga pagbabago sa nasabing palapag ay pinagmamasdan nitong isang individual mula sa isang monitor at sadyang hindi nga maarok ng kanyang isipan na ang ganitong pagbabago ay mangyayari mula sa masiding paghahangad ng kapangyarihan ng mga manlalaro. At etong ang lalaki ay pinakilala bilang si Patrick Schneider na siyang tumatayong guildmaster ng Titan Guild. Kinuha naman ang atensyon ng nasabing lalaki nitong isa pang individual na nakaupo habang natanong siya kung nais nga raw nitong malaman ang isang bagay na talagang napaka-interesante. Aniya, ang larong Tower of Trials nga daw ay lubang nagbabago na ang takbo ng pinatutunguhan na malayo kumpara sa nakaraan at ang lahat ng mga ito ay nagaganap dahil lamang sa isang partikular na manlalaro. Seryoso nga niyang inatasan etong si Patrick na kinakailangan na nilang kumilos at makipagkita dito sa manlalarong nagngangalang Kang Jinyuk na sinang-ayunan naman ng naturang guildmaster, kasabay ng pagtawag dito bilang ang manlalarong si Unknown, na alam naman nating kaduda-duda dahil ang gumagamit nga ng alias na ito ay walang iba kundi ang ating pangunahing tauhan mismo at tiyak na peke etong individual na ipinapakita sa atin. Samantalang sa headquarters nga ng Black Ravens Guild na pinangangasiwaan ng Veterans Corporation ay masisilayang napakaraming tao ang nasa labas nito na sadya namang hindi kinatuwang masilayan at ipinagtataka nitong binata. Sinalubong nga siya nitong natataranta at umiiyak na si Kim Hee-won na aniya ay buong akala daw nilang lahat na iniwan na sila nitong ating pangunahing tauhan at para bang linta na ayaw bumitaw sa kanya. Bading! Dagdag pa nga nito na sa nagdaang mga araw ay literal na binabaha sila ng napakaraming tawag at request mula sa iba't ibang korporasyon, gayon din mga leader ng iba't ibang bansa. At aminadong hindi nilang apat na mina kakayanin ang ganito karaming trabaho. Pasimpleng na question naman itong ating pangunahing tauhan na bakit hindi niya patulungin etong dalawang sadistang magkapatid na muli namang tinugon nito sa mahinang boses na tiyak nga lamang daw na sa halip na makatulong ay mas lalo lamang gugulo ang lahat kapag ang dalawang ito ay sumali pa sa kanilang isinasagawang trabaho. Ngunit alam nga nitong binata ang kahinaan ng kanyang subordinate at pinangakuan ito ng 20,000 beses na bonus na katumbas ng kanyang sahod na talagang nagpabago sa ekspresyon nito habang hinahangad na ilihim ang bagay na iyon sa iba niyang kasamahan. Makaraan nito ay kanilang tinahak ang isang partikular na bahagi ng nasabing gusali kung saan ay ating masisilayan ang napakaraming mana stones na kanilang naitabi na mula pa sa mga residente ng Tore na patuloy na nagpapadala di umano sa kanila ng mga mana stones at dito nga raw sa silid na ito ay kanilang iniimpok ang mga nasabing bato at ayon pa nga kay Kim Hee-won na posibleng sa loob lamang ng isang taon ay tuluyang mapuno na ng mga mana stones ang naturang silid. Natanong naman itong si Alice etong si Jinyuk kung bakit sa halip na itago ay bakit hindi na lamang gamitin nila ang mga nasabing bato kaya't ano nga daw ba ang rason kung bakit kinakailangan pa nila itong ipunin sa iisang lugar. Sinagot naman siya nitong binata na ang mga nasabing bato ang siyang kinikilalang currency o katumbas na pera na siyang tanging kinikilala ng system. Kaya't kung sakaling may mga residente nga raw ng Tore na lalabas at kanila itong kaalyansa ay maaari nilang gamitin itong mga bato bilang kabayaran. Kagaya na lamang sa nagdaang pagsalakay ng mga primordial being. Gayon din, kaniya nga raw itong isasagawa sapagkat nakatitiyak siyang magagamit nila pagdating ng araw ang mga mana stones sa mga sitwasyong hindi nila inaasahan. Naputol nga lamang ang kanilang pagkwekwentuhan noong tinawag nitong kanyang subordinate etong si Jinyuk at inilahad
na ito nga raw individual na nagngangalang Patrick na siyang tumatayong guildmaster ng Titan Guild ay humihiling na makipagkita sa kaniya. Agara namang sinagot niya itong kanyang alalay na wala siyang interes para makipagkita sa mga ito. Subalit pa simple namang nawika ni Kim Hee-won na mukhang kinakailangan nga daw makita ng kanyang bossing ang isang partikular na bagay, kasabay ng pagpapakita ng nasabing mensahe na agarang nagpabago sa timpla nitong ating pangunahing tauhan. Dahil nga sa kanyang nakita ay agaran siyang napapayag ng mga ito sa kanilang naging kahilingan at masisilayan natin etong si Jin-hyuk na mag-isang naghihintay sa pagdating ng mga ito sa isang tahimik na parke. Maya-maya pa ay may dumating ang kotse sa naturang lokasyon at lumabas mula dito etong si Patrick na agarang nagpasalamat sa kanyang naging positibong pagtugon sa kanilang naging kahilingan. Nagpakilala nga siyang muli at kasabay na humingi ng paumanhin dahil sa klase ng paraan na kanilang ginamit. Gayon din, batay nga raw sa kasalukuyang kumakalat na espekulasyon ay hindi maganda ang trato ng kanilang bansa para sa binata at derechang inalok ito na bakit hindi na lamang siya lumipat sa bansang Amerika at siya na mismo ang bahala sa lahat. Subalit wala namang interes sa mga naging payag ni Patrick itong ating pangunahing tauhan at tanging nakatuon lamang ang kanyang atensyon para dito sa nagpapanggap na anon. Palihim na pinuri nga niya ang katapangan nito sapagkat hindi niya inaasahang may ibang manlalarong gagamit ng kaniyang ibang alias at maglalakas loob na umarap pa sa kaniya. Wala nga siyang anumang sinayang pang sandali at agad na hinangad na malaman kung sino ang totoong nagtatago sa likod nitong maskara gamit ang kanyang skill na Eye of Gluttony. Subalit hindi niya lubos inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Buhat nang hindi ito gumana at ayon pa nga sa system ay hindi niya maaaring gamitin ang naturang abilidad pagdating sa mga individual na malayo ang agwat ng kakayahan kumpara sa kanya, habang ang recoil ng abilidad niyang ginamit ay labis nga niyang dinamdam. Walang kaidi-idiya naman etong si Patrick sa kung ano nga bang nangyayari noong kanyang masilayang bigla na lamang napaluhod sa lapag at namimilipit sa sakit etong ating pangunahing tauhan habang ito nga ay naguguluhan sa kung papaano ito nangyari. Buhat nga rin sa nasabing kaganapan ay masisilayan nating kikilos na sana etong si Prey na agara namang pinigilan nitong si Alice. Buhat nang wala pa nga raw anumang senyales na ipinapadala para sa kanila etong kanilang bossing. Doy hinangad naman nitong nagpapanggap na si Unknown na bigyan sila nitong guildmaster na si Patrick ng pribadong sandali na agad naman nitong pinagbigyan at mabilis na sumakay ng sasakyan at iniwan etong dalawa sa nasabing lokasyon. Pagkaalis nga nitong si Patrick ay wala namang prenong nawika nitong si Jin-hyuk na alam niyang peke etong nagpapanggap na Unknown na nasa kanyang harapan at hinangad na malaman kung sino nga daw ba talaga siya. Nagpayag naman ng pagkadismaya etong kanyang karap sapagkat mukha nga raw talagang hindi siya nakikilala nitong ating pangunahing tauhan. Paliwanag pa nga nito na kilala siya sa napakaraming katawagan at tiyak nga raw na maaalala siya nitong binata mula sa pangalang Eurasian Eagle Owl. Ang pangalan ngang iyon ay agad namang nakilala din nitong si Jin-hyuk sapagkat ito ang isa sa iilan niyang masugid na taga-subaybay nung nagsasagawa pa siya ng pagla-livestream kahit napagtanto nga niya na posibleng ang individual na kanyang kinakaharap ay isa ring tower administrator kagaya ni Seong Eun-wan. Samantalang inilipat muli ang eksena sa airport kung saan ay masisilayang nagpapasalamat etong si Teresa sa paghatid sa kaniya nitong si Chun Yusong na isinasaad na plano niyang manatili muna sa loob ng tore ng matagal-tagal na panahon matapos ang insidenteng kanyang kinasangkutan hanggang sa tuluyang kumalma ng araw di umano ang lahat. Dagdag pa nga niya na itong araw ay isang maganda ring pagkakataon at oportunidad para sa kaniya na makapagsanay kasama ang kanyang guro na masaya namang mapag-alaman nitong dalaga. Gayun din, hiniling nga rin nitong si Teresa na sa susunod ay huwag na niyang gagawin ang mga ganoong bagay kung sakaling muling mangyari at hayaan na niyang siya mismo ang magpapasya sa aksyong dapat niyang akuin. Na nagpangiti nga rin dito sa stalker nitong ating pangunahing tauhan at tuluyan na siyang sumakay sa eroplano na pinagmamasdan naman nitong si Chun Yusong habang papalayo sa lupain ng Korea. Ang kaniyang time team na pagninilay-nilay ay natigilan lamang buhat sa dumating nga sa nasabing lokasyon itong ating pangunahing tauhan na agaran niyang hindi ikinatuwa. Subalit nabigla nga rin siya sapagkat kasakasama nga nitong si Jin-hyuk etong misteryosong individual na nagpapanggap na Unknown na ayon pa nga kay Jin-hyuk ay kaniya di umanong isang kaibigan mga master.